Umiiral na ang 60 araw na import ban sa regular at well-milled na bigas. Kaugnay niya, makapanayam natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Secretary Laurel, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat. Good morning again. Kamusta po yung monitoring nyo kaugnay sa rice import ban? Well, nag-umpisa ng September 1 no, hindi na kami nag-i-issue ng import permit or yung phytosanitary permit. Apo. Pero yung mga na-order ho ng mga importer na noong Agosto, yung hindi pa naumpisahan yung pwede pang pumasok yun at meron hard date yun na dapat by September 15 nakapasok na para hindi naman maantala yung kalakal. Opo. So malamang halos walang imported na papasok ho from September 15 to mga November 15, mga ganon. Pero may report to na bago na ipatupad kahapon, nagtaasan daw po ang presyo sa palengke ng mga imported rice. Well, last week umikot kami, medyo totoo na may hindi naman lahat ng imported rice tumaas. Meron tumaas na yung medyo yung sikat o yung palaging gustong bilhin ng tao. But nakita din naman namin sa palengke, meron imported rice na naging 48, 47, pero dating 43 yan to 45. Opo. Pero meron din naman na imported na 35, 38 at 40 Opo. at 42. So technically nasa mamamayan na natin yun na sana ay wag nilang bilhin yung mahal. Mahal na yung mga kung titignan naman na susuriin na yung bigas, meron mas mura na halos pareho lang quality nung dinagay na mahal eh. Okay. Kaya pakiusap ko lang sa ating mga consumers na tignan mabuti yung bigas at pwede maganda rin naman yung mga mas mura na imported. At of course, yung local rice natin, wag natin kalimutan, marami ko tayong magandang local rice na hindi naman ganun kataas din. At nakita naman namin lahat. At next week, umiikot kami, hindi lang naman kami umikot dito, hanggang Basilan, Cebu. Bukas sir, bukas sa Jensan ako, sa Friday, sa Bohol. So umiikot ho kami at winomonitor namin maigi ito. At nakausap na rin namin yung mga Importers Association at winawarningan namin sila na kung umabuso sila dito ay baka i-blacklist din namin sila o tanggalan namin sila ng import permit in the future. Yung 60-day na ganitong import ban ho, malaking tulong sa mga magsasaka, Secretary? Well, nung in-announce, bago in-announce yan, meron na nga tayong palay na 8 to 10 pesos. Nung in-announce yan ng ating Pangulo ay umakyat ng 14, 15. Meron naman ibang lugar, umakyat na from 8 to 10 to 12 to 13. So nakatulong naman, although kulang pa rin, ina-admit ko kulang pa rin. No? But of course, this is only a temporary solution nga. Opo. At ang talagang solusyon dito ay maayos po natin yung mga amendments sa RTL. Yun. Opo. At kung ito'y maganda resulta, pwede pang mapalawig, Secretary? Oh yes, of course. Diyan open naman ho ang utos ho ng Presidente ay monitor to after 30 days, magre-report kami sa kanya. At base sa aming mga analysis, hindi lang ang DA ho yan, pati yung NEDA, yung DOF, Opo. yung DTI, para mapag-aralan kung ano yung way forward na mas maganda. Opo. May bago kayong impormasyon o balita sa 20 pesos na bigas nationwide? Yes, well, nag-umpisa na tayo sa mga fisher folks ho natin at last week, i-expand na natin yan sa Jensan Fishport, saka sa Cagayan de Oro, sa iba-iba pa. Then meron kaming ang balak na sa September 16 ay patupad to at bibigyan din ng ating mga jeepney drivers at saka tricycle drivers starting September 16 in collaboration with DOTR. Ang problema lang ho na transfer na si Sec Bin sa DPWH kaya medyo nangangapangin ako kung makikipag-restart ako ng usapan sa new acting secretary. Okay. Maraming salamat, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ingat po. Salamat ho sa inyo. Thank you. Thank you for the opportunity. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.